Nagsimula ang pelikula sa isang guro ng taekwondo na nagngangalang Alex. Sa oras na iyon, nasa bahay siya, kaya pagkatapos ng almusal, nagmamadaling pumunta si Alex sa taekwondo school na sinimulan niya 5 years ago para magturo sa kanyang mga estudyante. Kinabukasan, may isang babae na nagngangalang Julie. Si Julie ay hipag ni Alex at nagtatrabaho bilang admin sa taekwondo school. Ikinuwento sa amin ni Julie ang tungkol sa isa sa mga dating estudyante ni Alex na ngayon ay isang MMA champion. Ang estudyanteng ito ay paulit-ulit na nagsasalita sa social media tungkol sa pagnanais na labanan si Alex, ngunit kapag pinanood ni Alex ang video, ngumiti lang siya at hindi nagsasalita. Maya-maya, may dumating na babaeng nagngangalang Samantha. Gusto niyang i-enroll ang kanyang anak sa taekwondo school doon. Malugod silang tinanggap ni Alex na ikinatuwa ng bata. Di nagtagal, nagtanong si Samantha tungkol sa mga pribadong klase dahil gusto rin niyang magsanay. Sinabi ni Alex na nag-aalok siya ng mga pribadong klase, kaya nagsisimula silang magsanay ng magkasama bawat linggo. Isang araw matapos mag-practice si Samantha, nagpakita ang dati niyang asawa na si Victor. Tinanong niya kung bakit nabasa ang damit ni Samantha. Ayaw sumagot ni Samantha, nahiwalay na kay Victor pero ipinaliwanag ni Alex na katatapos lang ni Samantha sa pagsasanay. Sa hapon, sinanay ni Alex ang mga bata. Sa gabi, hanggang 9 p.m., sinanay niya ang mga teenager at matatanda. Sa paglipas ng panahon, si Samantha ay patuloy na kumukuha ng pribadong pagsasanay, at sila ni Alex ay naging mas malapit. Pagkatapos ng isang pagsasanay, hiniling niya kay Alex na kumain ng hapunan ng magkasama, at pumayag siya. Habang kumakain, nagtanong si Alex tungkol sa anak ni Samantha, na wala roon. Sinabi ni Samantha na kasama ni Victor ang kanyang anak. Ipinaliwanag niya na matagal na silang hiwalay ni Victor, ngunit patuloy itong nakikialam sa kanyang buhay, na sinasabing gusto lang niyang makita ang kanilang anak. Inihayag ni Samantha na iniwan niya si Victor dahil malupit ito at madalas siyang sinasaktan. Kinabukasan, dumating si Victor sa paaralan kasama ang kanyang kaibigan. Nalaman niya ang tungkol sa hapunan nina Alex at Samantha at nagseselos. Noong mga oras na iyon, gustong kumprontahin agad ni Victor si Alex at sinaktan pa siya. Doon, sinubukan ni Alex na pakalmayin si Victor, ngunit nagbanta si Victor na sisirain ang taekwondo school. Maya-maya pa ay lumabas na si Alex at nagkaroon ng away sa pagitan ni Alex at ng kaibigan ni Victor. Hindi nagtagal ay natalo siya ni Alex. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, pumunta si Samantha sa bahay ni Alex para humingi ng tawad sa inaasal ni Victor. Sinabi ni Alex na hindi kailangang humingi ng tawad si Samantha dahil wala naman siyang kasalanan. Pagkatapos ay sinabi niya na labis siyang nadismaya sa katotohanang palaging nakikialam si Victor sa kanyang buhay. Nang marinig iyon, sinubukan ni Alex na aliwin si Samantha, at nauwi sila sa paghalikan sa kama. Kinaumagahan, nang magising si Samantha, napansin niya ang larawan ng isang babae sa kwarto ni Alex at tinanong niya ito. Ipinaliwanag niya na 5 taon na ang nakalilipas, nagpakasal siya sa isang dalaga. Noong panahong iyon, nakikipagkumpetensya si Alex sa isang MMA championship. Bago ang huling laban, nalaman niyang mayroon siyang reproductive disorder at hindi maaaring magkaanak. Ang balitang ito ay nagpapahina sa kanya ng labis at nawalan siya ng focus sa huling laban, dahilan para matalo siya sa kanyang kalaban. Pagkatapos noon, nagpa siya si Alex na magretiro sa MMA. Hiniwalayan din niya ang kanyang asawa dahil ayaw niyang mabigo ito dahil hindi naman siya makapagbigay ng anak. Nang maglaon, binisita si Julie ng kanyang 2 anak na babae. Humingi ng pera ang mga babae kay Julie para pambili ng ice cream. Matapos makuha ang pera ay umalis na sila. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Samantha ang isa sa mga anak ni Julie na nag-aayos ng sintas ng sapatos. Pagkatapos noon, ang lahat ng mga estudyante ni Alex, mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda, ay nagkaroon ng pinagsamang sesyon ng pagsasanay. Sa panahong ito, napansin ni Alex ang 2 bagong tao na gustong sumali sa pagsasanay. Tinanggap niya sila at inanyayahan silang magsanay. Isang araw, ang 2 bagong taong ito ay binugbog ang isa sa mga estudyante ni Alex. Lumalabas na ang pangalan ng lalaki ay si Nakato at ang isa ay ang kanyang kasamahan, at gusto nilang labanan si Alex. Noong mga oras na iyon, ayaw makipag-away ni Alex, kaya niyaya niya silang umalis. Ngunit inatake siya ng kasamahan ni Nakato, at nagsimula ang isang tunggalian. Pagkatapos ng mahabang laban, nanalo si Alex.
Doon gusto ni Nakato na labanan si Alex mismo, ngunit bago sila maglaban, dumating si Julie at sinabing may mga pulis na darating. Maya-maya pa ay mabilis na umalis si Nakato at ang kanyang kasama. Kinabukasan, humingi sa kanya ng pera ang dalawang anak na babae ni Julie para makabili muli ng ice cream. Sa pagkakataong ito, binigyan sila ni Alex ng pera. Pagkatapos bumili ng ice cream at habang pauwi, biglang dinukot ang mga anak ni Julie. Pagkalipas ng 2 oras, habang nagsasanay si Alex, dumating si Julie upang itanong kung nasaan ang kanyang dalawang anak na babae. Ang sabi ni Alex ay hindi niya alam dahil akala niya ay nasa front room sila. Hindi nagtagal ay napagtanto nila na ang mga anak ni Julie ay kinidnap. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis at nataranta ang lahat. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Alex na pakalmayin si Julie sa pagsasabing hahanapin ng mga pulis ang kanyang mga anak na babae. Isang linggo pagkatapos ng insidente, labis na nalungkot si Julie dahil wala pa rin ang kanyang mga anak na babae. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang asawa, na nakababatang kapatid ni Alex, ngunit hindi ito matawagan dahil nasa militar ito at hindi makontak. Di nagtagal, pumunta si Julie sa banyo at nakaramdam ng labis na pagkapagod, sinubukan niyang uminom ng maraming antidepressant. Samantala, sa harapang silid ay kasama ni Alex si Samantha. Si Samantha ay nagtatrabaho bilang admin sa ngayon. Maya-maya, nagpunta siya sa banyo at nakitang walang malay si Julie. Mabilis siyang dinala ni na Alex at Samantha sa ospital. Nang gabing iyon, pumunta si Samantha sa isang parking lot para sunduin ang kanyang anak mula kay Victor. Doon, nagtanong siya tungkol sa kaso ng dalawang dinukot na babae, na kapag nangyari ito sa kanyang anak, si Samantha ang sisisihin niya. Ipinaliwanag ni Samantha na wala pa ring nakitang pahiwatig ang pulisya. Bago umalis, pinaalalahanan ni Victor si Samantha na laging bantayan ang kanilang anak at nangakong tutulong sa paghahanap sa mga kinidnap na babae. Samantala, nakitang pinapakain ng kidnapper ang mga anak ni Julie at iba pang dinukot na bata, na nagpapakitang mas marami ang biktima. Lumipat ang eksena kay Alex na nilapitan ng isa sa kanyang mga estudyante, ang dating nang hamon kay Alex sa social media. Gusto kasi ng estudyante na makipaglaban sa kanya ng palihim. Nagtanong din ng estudyante tungkol sa mga anak ni Julie. Ipinaliwanag ni Alex na hindi pa sila natagpuan at nasa ospital pa rin si Julie. Tinanong tuloy ni Alex kung bakit sabik na sabik ang kanyang estudyante na labanan siya. Sinabi ng estudyante na hindi siya matatawag na MMA champion kung hindi niya matalo si Alex. Sa wakas, tinanggap ni Alex ang hamon, at nagkaroon sila ng tunggalian. Sa panahon ng tunggalian, pareho silang malakas, ngunit sa huli, nagawa ni Alex na talunin ang kanyang estudyante. Makalipas ang 2 araw, sinubukan ni Samantha na tawagan si Victor para kunin ang kanyang anak, ngunit naka-off ang telepono nito simula pa kahapon, kaya nagpasya siyang pumunta sa bahay ni Victor na nasa malayong lugar. Pagdating niya, nakita niyang nakalock ang front door. Maya-maya ay pumunta si Samantha sa likod ng bahay at nakita ang kaibigan ni Victor na may bitbit na batang babae. Nakakita rin siya ng sapatos na kinilala niyang pag-aari ng anak ni Julie. Napagtanto ni Samantha na si Victor ang kumidnap sa mga anak ni Julie. Tahimik na lumapit si Samantha sa silid kung saan nakakulong ang mga bata nang umalis ang kaibigan ni Victor. Nang makita niya ang mga bata, natarante siya. Mabilis na sinubukan ni Samantha na magpadala ng location message kay Alex para makapunta siya sa bahay, ngunit bigla siyang natamaan mula sa likuran. Buti na lang at naipadala ang mensahe kay Alex bago namatay ang kanyang telepono. Maya-maya lang ay nagising si Samantha at nakita niya si Victor sa harapan niya. Agad niyang tinanong kung nasaan ang kanyang anak at kung bakit kinidnap ni Victor ang mga bata. Ipinaliwanag niya na ligtas ang kanyang anak, ngunit plano niyang ibenta ang mga kinidnap na bata sa Romania para sa malaking pera. Nang marinig ito, sinubukan ni Samantha na lumaban, ngunit sinuntok siya ni Victor, kaya muli siyang nawalan ng malay. Sinabi ni Victor sa kanyang kaibigan na ikulong si Samantha sa isang kulungan habang pinupuntahan niya ang kanyang anak. Pagkatapos, pinuntahan ni Victor ang kanyang anak na naglalaro ng video game, at sinabi sa kanya na kailangan na nilang umalis. Umalis sila sakay ng kotse habang ang kaibigan ni Victor ay nanatili at nakikinig ng musika, walang ibang naririnig. Maya-maya pa ay dumating na si Alex sa bahay ni Victor. Kumatok siya sa pinto, ngunit hindi siya narinig ng kaibigan ni Victor na nakikinig ng musika. Pagkatapos ay pumunta si Alex sa likod ng bahay, tinawag si Samantha.
Narinig niyang may sumisigaw na humihingi ng tulong at mabilis na pinuntahan ang tunog. Natagpuan niya ang lahat ng dinukot na bata, kabilang ang mga anak na babae ni Julie, na nakakulong sa isang kulungan ng aso. Pagkatapos ay mabilis na binuksan ni Alex ang kulungan at pinalaya ang mga bata, kasama si Samantha. Habang papaalis na ang lahat, ang isa sa mga babae ay napakahina at hindi makagalaw. Sa sandaling iyon, hinimok siya ni Alex na manatiling matatag dahil malapit na silang makatakas. Pagkatapos ay tahimik silang pumunta sa garahe para kumuha ng sasakyan. Samantala, nagising na ang kaibigan ni Victor at papunta na sa likod. Nang maglaon, nakatakas si Alex at ang iba pa, at hindi sila naabutan ng kaibigan ni Victor. Makalipas ang ilang minuto, tinawagan siya ng kaibigan ni Victor para sabihing nakatakas na ang mga kinidnap na bata at si Samantha. Si Victor ay tumawag sa isang telepono sa kotse ni Samantha, ngunit sinabi ni Alex kay Samantha na huwag sumagot hanggang sa makarating sila sa istasyon ng pulisya. Gayunpaman, patuloy na tumatawag si Victor, at nag-aalala sa kanyang anak, sa wakas ay sinagot ni Samantha. Sa isang video call, sinabihan ni Victor si Samantha na ibalik ang mga bata at huwag magsumbong sa pulis, kung hindi, papatayin niya ang kanilang anak. Ipinakita nito na wala talagang pakialam si Victor sa sarili niyang anak. Upang patunayan ang kanyang salita, sinaktan ni Victor ang kanyang sariling anak. Nang makita ito, nagpasya sina Samantha at Alex na huwag isumbong sa pulisya si Victor. Pagkatapos ay sinabihan ni Alex si Victor na pumunta sa kanyang taekwondo school kung gusto niyang kunin ang mga bata. Habang papunta sa taekwondo school, nakita si Alex ng isa sa kanyang estudyante, na isang pulis. Sa kasamaang palad, hindi napagtanto ng estudyante na may mali at hindi kumilos. Maya-maya pa ay dumating na si Alex sa school kasama ang mga bata, at mabilis silang pumasok sa loob. Napansin niyang hindi na kumikibo ang bata na kanina pa sobrang nanghihina. Nang suriin niya, nalaman niyang namatay na siya. Samantala, si Victor at ang kanyang mga tauhan, kasama si Nakato, ang humahamon sa kanya noon, ay patungo na sa taekwondo school. Nang malapit na sila, tinawagan ni Victor si Samantha, hinihiling na ibalik ang mga bata kapalit ng kanyang anak. Ngunit pagkatapos ay kinuha ni Alex ang telepono at sinabi kay Victor na ibabalik lamang niya ang mga bata kung ibabalik muna ang anak ni Samantha. Dahil dito ay labis na nagalit si Victor, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pumasok sa loob, kunin ang mga bata, at harapin sina Alex at Samantha. Sinabihan niya si Nakato na manatili sa kanya. Maya-maya, pumasok ang mga tauhan ni Victor at nag-away sila ni Alex. Nang matalo niya sila, nakarinig si Alex ng ingay mula sa kabilang silid. Pumunta siya doon at nagsimula na naman ang laban. Sa labanan, nagawa ni Alex na tanggalin ang maskara ng tao at nakita niya na ito ang kanang kamay ni Victor. Samantala, papasok na sana ang isa sa mga tauhan ni Victor sa kwartong pinagtataguan ni Samantha at ng mga bata. Mabilis na natalo ni Alex ang kanang kamay ni Victor at pinuntahan si Samantha. Napatay niya ang nanghihimasok na siya pala ay kasamahan ni Nakato. Hindi nagtagal, kinuha ni Alex ang baril ng nanghihimasok at ibinigay ito kay Samantha. Sinabi sa kanya na huwag mag-atubiling barilin kung may magtangkang pumasok. Sinabihan din siya nito na panatilihing nakalak ang pinto. Pagkatapos ay pumunta si Alex sa kabilang bahagi ng gusali at nakasalubong niyang muli ang kanang kamay ni Victor. Matindi ang laban nila. Matapos siyang talunin, mas marami sa mga tauhan ni Victor ang sumalakay kay Alex. Muling bumangon ang kanang kamay ni Victor at sinugod si Alex na napapagod na. Maya-maya pa ay naglabas siya ng kutsilyo at sinubukang saksakin si Alex pero napigilan siya ni Alex. Sa kabilang banda, nagsimulang mag-alala si Victor dahil hindi pa bumabalik ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos, pinapapasok niya si Nakato sa loob. Nagkaharap sina Nakato at Alex. Kahit pagod na pagod si Alex, nilabanan niya si Nakato at sa huli ay natalo niya ito. Samantala, biglang naalala ng estudyante ni Alex na nakakita sa kanya sa kalye kanina at nagpasya na tingnan siya sa paaralan. Bumalik ang eksena kay Alex na ngayon ay tinutukan ni Victor ng baril. Akmang babarilin na ni Victor si Alex, ngunit dumating si Samantha na nakatutok ang baril kay Victor. Doon, sinabihan ni Victor si Samantha na ibaba ang kanyang baril kung hindi, sasaktan niya ang kanilang anak. Pagkatapos ay gusto niyang malaman kung nasaan ang mga kinidnap na bata. Gayunpaman, tumanggi si Samantha na magsalita, kaya binaril ni Victor sina Samantha at Alex.
Nang tatapusin na ni Victor si Alex, nagawa niyang ibalik ang sitwasyon at binaril si Victor sa ulo, na ikinamatay nito. Matapos talunin si Victor, bumagsak si Alex at nawalan ng malay. Maya-maya pa ay dumating na ang kanyang estudyante sa paaralan at nakita sila. Makalipas ang 3 linggo, bumaba si Samantha sa sasakyan pagkalabas ng ospital. Dumating siya sa paaralan kasama si Alex at ang kanyang anak. Sa harap ng paaralan, maraming tao ang nagkukumpulan para i-welcome si Alex. Nais ng mga tao sa lungsod na magsabi ng isang malaking pasasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanilang mga anak at pagpatay sa mga kidnapper. Samantala, naroon din si Julie at ang kanyang asawa na kagagaling lang sa militar. Nagpasalamat din ang nakababatang kapatid ni Alex kay Alex. Ang mga batang iniligtas ni Alex ay naroon din kasama ang kanilang mga magulang. Sa huli, nagpasya si Samantha na pakasalan niya si Alex sa susunod na buwan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.